Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. At bago tayo magtanggap ng katanungan sa Zoom at saka sa Messenger Room, ah merong request dito na tanong na gustong ipasagot at alam ko makakasagot nito si Brother Angel. Ito ha, from Olivia Reyes. Sabi niya, Bro Jando, may tanong po ako kasi every Wednesday may Rosary Prayer Catholic Defender of Faith taga Lipa City po ako. May talakay po kami sa gospel today na paano nyo ipaliwanag yon kapag anak ko po masama, maaring ang puno ay masama. Tulad ko po, masakit para sa akin na murahin ako ng anak ko at manakit sa akin ang anak ko o manakit ang anak ko, no? Manakit ang anak ko. Masakit na tinutuya ang pananampalataya ko. Sumisimba ako, laging nagdadasal. Nangangaral naman ako sa anak ko ng bout kay God at share ko rin naman yung inyong programa. Pero masama ako sa paningin ng mga anak ko. Rujando, sana naman po masagot niyo mga tanong ko at bigyan niyo po ng verses. Okay, so maganda yung katanungan ni Nanay Olivia. Ano ang kailangan niyang gawin? Yung kanyang pananampalataya, tinutuyaan ng kanyang mga anak. Huwag kang magipagdebate. Kung sakaling tutuyain ang pananampalataya mo, idaan mo na lang sa tanong. Kasi kapag dinadaan mo sila sa tanong, napapaisip sila. Pag sila napapaisip, nakakapasok yung ideya. Kasi kapag hindi nila masagot ang iyong katanungan, ang ibig sabihin yan, may isang bagay na nagiging blockade sa kanila para maisingit ang nais nilang iparating. Kasi may ganitong idea. Unang-una, kailangan mong gawin, aralin mo ang pananampalataya mo, kabisaduhin mo, hindi lang basta nagbabasa, kabisaduhin mo. And then, wag mong ibababa ang bandila mo dahil ikaw ay nanay. Ikaw ang nanay, anak sila. Kung sila is na punta sa ibang landas, manatili ka sa ground mo, sa stand mo. Ang kailangan mo lang gawin, pag tinuya yung pananampalataya mo, idaan mo na lang sa tanong. Halimbawa ganito, sabi nila, kayo ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sabi mo naman, may Diyos-Diyusan kami? Oh, di mo ba alam? Sino ang Diyos-Diyusan namin? Mapapaisip yun. Yung rebulto ninyo, saan nyo naman nabasa na tinuro namin na Diyos namin ang aming rebulto? O paano? Nasa libro nyo yan. Anong libro? Mapapano sila doon? Unang-una, Efeso 6 nga po, tingnan nga natin. Kasi ito dapat ang unang-una, kaya lang kasi ang nangyayari parang nahuhuli na kasi, no? Pero hindi pa naman huli ang lahat. Ang nangyayari kasi po sa tao, mga kapatid, no, lahat ng listeners, no? Ano ba talaga obligasyon ng no? Ano ba talaga ang obligasyon ng 6 nga po, 6:4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, dapat kasi noon pa man, actually, for experience po, even ang kahit po ang nanay ko noon, ang tatay ko, hindi sila pala simba, pero napaka hindi naman sa nag-ano, napakabuti ng nanay, napakabuti, lalo na si tatay din, napakatahimik ni tatay. Pag hindi mo kinausap ang tatay ko, hindi kanya kakausapin, talagang napakatahimik ni tatay. Si nanay naman, napakasipag. Trabaho, 4:00 na madaling araw, mamamalengke na yan. Hindi naman kami talaga pong hindi kami talaga ang magulang namin ay talagang palasimba, hindi naman po. Pero yung mga kapatid ko, dahil malapit kami sa simbahan, actually hindi nagsisimba si nanay at tatay, no? Pero dahil nga ang kagandahan sa kanila is talaga pinag-aral kami. Siyam kami, talagang hindi siya nag-aano,
napagtapos kami, siyam kami lahat po graduate, no. Pero yun ang pinamana nila sa amin talaga. Pero pagdating sa spirituality, ang ginawa namin halos lahat po ng mga kapatid ko, laking simbahan 'yan. So napakalaki po ng nagagawa na ang isang magulang, no. Actually yon hindi naman ginawa ng nanay namin, but pinili po namin yon. At mas lalo na po kung ang mismong magulang mo palakihin mo. Ayan, ang sabi sa 4 po, ulitin nga po natin. Napakahalaga po niyan, totoo po yan. 6:4, ulitin nga po natin, kapatid. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa panghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ngayon, actually kahit sa mga makikita nyo, no, sa mga Youth for Christ, sa mga charismatic ngayon sa simbahan natin, makikita nyo po kasama yung mga bata. Napakabait ng mga bata kasi alam niyo yun na pinalaki sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Siguro ang nangyayari po sa inyo, kapatid, medyo nahuli. Medyo siguro ngayon pa lang kayo yun nga, no, ngayon kayo nakasumpo, ngayon gusto nga magbago at gusto niyong ibigay, no, yung aral ng Panginoon ngayon pa lang. Pero siyempre hindi rin ganun kadali dahil nga alam niyo na, sabi nga, no, kung ano yung nakasanayan na nila noon pa, hindi ganun kadaling tanggalin yun, kapatid, no. Pero wag kang mag-alala, sisters. The only thing we can do is ganun lang, keep praying, no? Huwag niyo siyang ibuyo sa paghihimagsik. Huwag mo naman siyang lagi mo i-condemn o laban sa inyo, sabi diyan, no, ang yung mga anak. So, huwag naman lagi silang iganon. Ngayon, keep praying, but no, walang imposible sa Diyos. Sayang lang, no, ang mga magulang, sana yung mga nakikinig ngayon, sana bata pa lang sila, no, para hindi umabot dun sa magiging, alam mo na, magiging pasaway na siya at medyo mahirap na nating, sabi nga ay baluktot na, matigas na yung mga buto niya na mahirap ng palambutin, no. Sana magmula bata pa sila, palakihin disiplina at aral ng Panginoon para hindi tayo po mahirapan hanggang sa paglaki niya. Ngayon, medyo paano yan, Brad? Kagaya ng sitwasyon nyo, nagsusumikap kayo, naglilingkod. Siyempre, ang mga ano nyo, yung mga anak nyo ayaw na. Siguro may isip na kasi, no? Yun ang nagkakaproblema sa atin. So naano natin sila na nung medyo may isip na sila, nung pasaway na, hindi naman po kayo nag-iisa, kapatid, kahit sa mga lingkod na simbahan. Napakaraming pasaway sa mga sa mga anak nila. But lagi natin tatandaan, no? 'Di ba? Si San Agustin, 14 years, 16 years, si Saint Anne, ilang taon siyang pinagdasal para magbago, 16 years, iba-iba, 25 years, pero nagbago pa rin, no. So importante rito, kapatid, keep praying, no, at wag mo siyang ibuyo sa paghihimagsik. Ituloy mo lang ang tamang daan na ginagawa mo, ituloy mo lang po ang paglilingkod sa Diyos, ituloy mo lang yung nagsusumikap kang ilapit sa Diyos. Try your best lang po, no, that keep trying. Ako sigurado ko doon, just keep trying ngayon, and then pag nag-pray ka naman, no, keep trying, and pag nag-pray ka, sabihin mo na lang, Lord, your will be done. Kasi minsan talaga may time talaga na kahit anong gawin natin, hindi natin makontrol kasi may free will sila. Pero mas maganda, hindi mo masyadong iindayin yan. Dahil huwag ka mag-focus masyadong, magbago ka, pili yung bang nasa isip mo, ito magbabago. No. May free will po yan. Even Jesus Christ, hindi niya napilitan si Judas. Naalala nyo, di po ba? Kasama na niya si Judas during that time. Pero pinagkanulo pa rin. So hindi po kayo nag-iisa, kapatid, no? What's the best thing to do? Ako rin, mga kapatid ko. No, so far ngayon po lingkod na sila ang kapatid kong pangalawa, lalaki, lay minister na po siya ngayon, no. Sa awa tulong ng Diyos ako nauna, so isa po ako sa naging ehemplo.
Ngayon, yung mga kapatid ko nagsisimba araw-araw, yung iba doon mga charismatic. Lingkod sila ng Diyos. Why? So you still, no? Ano yung ginawa ko dun sa kanila? Nag-cite an example at ipinakilala ko ang Diyos sa kanila. Ngayon, lingkod na sila halos lahat. Pati nga po yung isa kong kapatid na lalaki na medyo matagal ng pasaway yun, mainom. Mabait naman, kaya lang, inuman, babae. Ngayon nawala na rin po yun dahil sa kaka-message ko sa Facebook ng mga Word of God. Alam niya yung bunso nilang kapatid. Bunso po kasi ko, no? So alam nila na kay Lord na kami lahat. Nahihiya na yung isa kong kapatid. Yun yung epekto nun, kapatid. Ituloy-tuloy mo lang, maging role model kayo. Ipakita mo, paano mo mapapabago ang tao? Of course, kailangan makita rin sa'yo ang pagbabago, kapatid, no? So kasi marami rin ng mga likod ng Diyos. Araw-araw nagsisimba, nagsiserve, pero wala pa rin pagbabago eh. Paano mo isa sa pinaka-effective, makita po sa'yo. Hindi ka lang puro sa salita, makita rin sa gawa ang pagbabago mo. Yun ang isa sa pinaka-effective po na magagawa natin para maakay natin sila tungo sa buhay na walang hanggan. Yun lang po, sana'y nakatulong tayo na keep praying, keep doing good things, diretso lang po, paglilingkod, at akayin hanggang sa mabago siya. Yun lang po, salamat.